Lumabas muna ako ng bahay ni kuya para bumiyahe. Buti na lang good mood si kuya kaya pinayagan niya akong lumabas. 10:32 na nga ng gabi ako nagsimula bumiyahe. At ang una naging pasahero natin ay si Sir. Inilok ko siya ng shower cap dito pero sabi niya ay wag na. Kaso napansin ko na pawis yung ulo niya kaya pinasuot ko pa din siya ng shower cap. Para na din mapanatili nating malinis at mabango yung pinapasuot nating helmet sa mga pasahero natin. Ang fare niya dito ay 123 at papunta ito sa Bagumbong. Almost 20 minutes din ang travel time pero ginagawa ko lang itong 20 seconds. O diba? Kakasakay niya lang pero binaba ko na kagad siya. Chariz! Binigay niya pala dito ay 125 kaya naman meron tayong tip na 2 pesos. After ko nga maibaba yung unang pasahero ko, medyo matagal ulit akong pasukan ng pangalawang booking. Kaya ang ginawa ko ay gumapang muna. Di ko din alam bakit gapang ang tawag sa pag-ikot-ikot. Basta ayun ang tawag ng ibang rider pag naghahanap ng booking. Sa mga oras na ito ay matumal ang biyahe. It's either gumapang ka o tumambay ka sa isang lugar. So, time check guys ay 11:41 PM and then wala pa rin tayong booking. So, may ganun talaga. May araw talagang matumal guys. Kahit eto, nag-ano na ako, nag-auto-accept na ako guys para mas mabilis pasukan pag naka-auto-accept. Kaso nga lang, hanggang ngayon is wala pa rin talaga na booking. Kaya, yun, waiting pa rin tayo sa mga oras na to. And then, ganun talaga, may araw talaga na matumal, may araw talaga na malakas. Di araw-araw laging malakas, di araw-araw laging matumal. Kaya yun, still waiting pa rin tayo guys. Walang susuko. Let's go. Almost 45 minutes to 1 hour din ako nag-intay ng booking. Pero kahit mababang fare wala talagang pumasok. Kaya naman nag-decide na ako dito na gumapang ulit palabas ng Caloocan. Dito kasi sa Caloocan, swerte ka na lang talaga pag may booking kang palabas. Matumal kasi talaga dito sa lugar namin. Kaya naisipan ko na gumapang hanggang Timog. Nung pagkarating ko nga sa Timog, dito na ako pinasukan ng pangalawa kong booking. 50 pesos ang fare, cashless pa. Malapit lang din naman kasi ito dahil almost 600 km lang ang biyahe. Kinuha ko na din ito kaysa wala. Tapos balik ulit sa Tambayan. Habang pabalik nga ako sa Tambayan, bigla akong pinasukan ng booking. So pinasukan tayo 87 pesos rin to kaya kunin natin. Pangatlong booking natin ay papuntang Visayas Avenue mula Timog. 87 yung fare niya. Dito ay mabilis lang natin siyang nahatid dahil wala ng traffic. Isa din kasi ito kung bakit mas gusto kong bumabiyahe sa gabi. Walang traffic at init. 100 pesos ang binigay niya kaya naman may tip tayong 13 pesos. After ko nga mahatid yung pasahero ko, bumalik ulit ako sa Timog. Pagdating ko nga sa Timog, biglang may pumasok na naman na booking. Kaya sabi ng tropa ko, mas nauna pang pasukan, kanina pa ako naatambay dito. Medyo tapat nga lang din namin yung pick-up point ng pasahero. Kaya naman mabilis ko siyang napuntahan. Inabot niya na din kaagad yung bahay niya dito. Kaya naman inabot ko na din kaagad sa kanya yung helmet. Pagkasuot ka niya ng helmet ay bigla siyang natuwa sa intercom. Ay, ang galing na ito! Meron ako microphone. Tulig mo. Ay, narinig ko rin sa Hindi ako ng ganyan. Ayun, meron pa ng microphone. Abangan niyo yung episode dito ni ma'am kung paano niya kinamusta si Bossing. Bossing, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang buhay-buhay? Sige ma'am, thank you ma'am. Thank you, kuya. Thank you ma'am, bye-bye po. Akala nila puro pasarap lang ako sa buhay. Pero hindi nila alam kahit umuulan bumabiyahe tayo sa kalsada para maghatid ng mga pasahero. Sa trabaho namin to ay napakadelikado. Nandyan yung disgrasya sa daan, katulad nito. Ano yan, laseng? 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 Diretso niya eh. Tatawag kami enforcer pag meron doon. Tawag kami enforcer pag meron doon. Kaya? Sinabi ko na tatawag ako ng enforcer para puntahan at tulungan sana siya. Pero bigla siyang tumayo at nagsabing kaya naman daw niya. Tingin ko nakatulog ito habang nagdadrive dahil nung nasa stoplight kami ay dire-diretso ito ng takbo. Hanggang tumumba na lang siya sa gutter. Buti na lang talaga at walang nakabunggo sa kanya ng ibang sasakyan. 7:32 ng gabi ako lumabas. At sa mga oras na ito ay sobrang lakas ng hangin at mukhang malakas ang ulan na paparating. Kakahubad ko lang din kasi ng kapote ko dito dahil sa ibang lugar na nadaanan ko ay wala namang ulan. Unang pasahero pala natin to si ma'am at ihahatid natin siya papuntang Maseda. Kung mapapansin nyo sa video ay sobrang lakas ng hangin. Kaya naman sinabihan ko si ma'am na pag inabutan kami ng ulan, maligo na lang kami. Chariz! 132 ang fare ni ma'am, pero binigay niya sa atin ay 200 pesos. Gusto pa nga niya ibigay sa akin yung binili niyang pagkain, kaso tumanggi na ako. Baka kasi pumayag. Charot. Hindi pa nga ako nakakalayo sa lugar, pero pinasukan na kagad ako ng pangalawang booking. From Espanya to MOA, sinabihan ko na din pala dito si sir na sana wag kami abutan ng ulan dahil kumukulog na sa lugar na dadaanan namin. Ang fare niya dito ay 136 pesos, pero binigay niya is 150 pesos. After ko nga maibaba yung pasahero natin, naghanap muna ako ng pwedeng masilungan dahil naaramdam na ako ng patak ng ulan. Nakakita ako ng
ibang rider na nakasilong na din. Kaya naman nakasilong na din ako at nagpatila muna ng ulan bago bumiyahe ulit. Nung tumigil na nga yung ulan ay nagintay na ulit ako ng booking. At sakto, dahil yung booking na nakuha ko ay papunta sa lugar namin. Kaya naman agad-agad ko itong kinuha at pinuntahan na agad. Almost 1 hour din ang biyahe namin dito. At buti na lang ay walang traffic kaya naman mabilis kaming naarating sa uuwian niya. 437 yung fare niya pero binigay niya ay 500 pesos. Alright, so ngayon pinasukan tayo guys. Papunta tong sa Uyo. 144 yung fare neto kaya puntahan na natin. Let's go. Hindi pa nga ako nakakalayo pero pinasukan ulit ako ng pang-apat ko na booking. From Caloocan to sa Uyo. At ang fare nito ay 144 pesos at binigyan tayo ng 150 pesos. After ko nga maihatid yung pasahero ko, ay dumiretso na ako sa Timog para magpahinga at magkape. Iba kasi yung pairamdam pag humihigop ka ng kape. Hindi lang kasi siya basta likido na may matamis at mapait na lasa. Isa siyang pahinga. Bawat higop ng kape, oras mo yun para sa iyong sarili. Bawat segundo na dumaraan habang hawak ang baso, yun pala ang espasyo para maisip mo kung anong sunod na plano. Sunod na hakbang, patungo sa pangarap mong maging ikaw. Habang tumatanda ako, mas nagugustuhan ko ang kape. Ganon marahil kapag kailangan mo ng saglit na pahinga sa nakakapagod na mundo. After ko nga magkape, ay kumuha ulit ako ng booking. At hindi ko namamalayan, ay inabutan na ako ng liwanag sa daan. Kaya kung makita nyo yung mga kaibigan nyo na may finiflex sa social media, huwag kayong mainggit. Deserve nyo yun. Malit man o malaki, mahal man o mura, isang reward niya yun sa lahat ng pagod at sakripisyo na ginawa niya sa kanyang sarili. Hinatid ko nga muna yung anak ko bago ako bumiyahe. 8:90 ng gabi ako lumabas at nagintay ng booking. Medyo sinisipon nga ako dito kaya buti na lang meron akong ganitong inhaler. Noong mga nakarang araw kasi medyo hindi maganda yung panahon kaya nababasa tayo ng ulan. Tayo nakuha guys, ito, Vertis to Bagumbong. So ano to, 236. Kinuha na natin, first booking. Balik ulit ng Caloocan. Tara, pick upin natin to, let's go. Unang booking pala natin dito ay papuntang Bagumbong. 236 yung fare niya dito, kaya naman kinuha na natin to. Auto accept kasi sa atin yan pag mga long ride talaga. Dahil malaki yung fare at dito lang tayo nakakabawi. Mga 3 long ride ka lang, pwede ka na magkuya oy sa Gedli. Sabay ka pick upin na lang, swerte na pag pinasukan ka pa ng pauwi. After ko nga may atid yung unang pasahero natin, ay pinasukan ako ng pangalawang booking. From Camarin to Tala, 97 yung fare niya dito at binigyan niya tayo ng 100. Kaya naman sinuklihan ko siya ng 3 piso. Then after that ay wala na tayong nakuhang booking. Kaya naman nagkape muna ako. Ito lang kasi yung pahinga ko sa tuwing nagkaapi ako. At habang nagkaapi nga ako ay biglang bumuhos yung ulan. Kaya medyo nabasa tayo. Dahil malapit lang naman yung bahay ko dito, umuwi muna ako at nagpalit ng damit. After that ay bumiyahe na ulit ako. Pangatlong booking natin ay from SM North Lagro. 236 yung fare niya dito at binigyan niya tayo ng 250. Keep the change siya daw kaya naman meron tayong tip na 14 pesos. After natin may ibaba yung pangatlong pasahero natin, pinasukan ulit ako ng pang-apat na booking. From Fairview Terraces to San Jose del Monte, Bulacan. Bihira ako kumuha ng pabulacan pero this time ay kinuha natin. Dahil nagdagdag ito ng plus 150 tips sa fare niya. Kaya naman ang total fare niya is 350 pesos. Alright guys, papunta tayo na sa San Jose del Monte, Bulacan at bihira ako kumuha na ito pero kinuha ko dahil malaki yung ad tip niya, 150 pesos. 150 yung tip niya guys, cashless na kinuha na natin to. Let's go, kunin na natin to. Then after that ay hindi na ako pinasukan ulit ng booking. Kaya naman dumiretso na ako pa Timog para doon kumuha ng booking. At sakto pagdating ko ng Timog ay pinasukan ako ng booking. Bago natin puntahan yung pasahero natin ay nagpapabango muna ako para swabe yung paghatid natin sa mga pasahero natin, lalo na pag mga yayabab, chariz. 65 pesos yung fare dito ni ma'am papuntang Project 8 pero binigyan niya tayo ng 70 pesos. After natin may ibaba yung pasahero natin ay bumalik ulit ako ng Timog at pinasukan ulit ako ng booking from Timog to Cubao. Ang fare niya dito ay 78 pesos at binigyan niya tayo ng 100 pesos. After that ay bumalik ulit ako sa Timog para magkape ulit. Sa mga oras na to ay dumating na din yung ibang tropa namin dahil dito talaga kami kumukuha ng pasahero namin pa uwi. At habang naghihintay nga kami ng pasahero pa uwi, ako yung unang pinasukan from Timog to Camarin. Ang fare niya dito ay 264 pesos pero binigay niya ay 300 pesos. Hindi ko namamalayan na konti-kunti nang lumiliwanag. Inabutan na naman tayo ng liwanag sa daan. Kaya naman umuwi na ako dito dahil gigising pa tayo ng 7 AM para maghatid sa anak ko sa school. Minsan kasi ang ginagawa ko after ko bumiyahe, naantay ko na lang din mag alas 7 para diretso na din hatid sa anak ko. Dahil pag natulog pa ako ng saglit na oras, masasait lang yung ulo ko. Kaya ang ginagawa ko after ko may hatid sa school, ay doon pa lang ako matutulog tapos gigising ulit ng 11 AM para naman magsundo sa school. Okay na ako sa 3 hours na tulog. Swerte na lang kung maka-4 o 5 oras na tulog. Medyo late
na nga kami dito dahil tanghali na daw siya nagising. Kaya nung pagpasok niya sa classroom ay nag-i-start na ata sila ng klase. Bago nga ako umuwi dito ay nag-hi muna sila sa vlog. Pagka-uwi ko nga ng bahay ay natulog kaagad ako dahil maya-maya ay gigising ulit ako. Nag-alarm ako ng 11 AM para naman magsundo sa anak ko. Sinusulit ko na yung mga oras na ganito dahil pag malaki na sila ay ayaw na nila magpatid o magpasundo. After ko nga masundo yung anak ko ay mag-edit naman ako ng vlog kagabi. Then after edit ay babiyahin na ulit ako sa gabi. Kung umabot ka hanggang dulo ng video na to, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!